Sa loob ng libu-libong taon, kami naglalakad sa gitna ng mga mortal. Naglayang lihim na hindi mo maiisip. Hindi kami tumatanda, hindi kami namamatay. Nananatili kaming nakatali sa isang kapalaran mas matindi pa sa kamatayan. Sa bawat siglo, naglalaban kami sapagkat sa huli, tanging isa lang ang maaaring matira at ang mundo ay luluhod sa harap ng nag-iisang mandirigmang magtatagumpay. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action fantasy film na pinamagatang Highlander. Noong 1985, ang lalaking nagngangalang Russell Nash ay dumalo sa isang wrestling match sa Madison Square Garden sa New York City. Habang nalulungkot, nakaramdam siya ng kakaibang panginginig at napilitang umalis. Habang papunta siya sa kanyang sasakyan, nakaharap si Nash ng isang lalaking nagngangalang Iman Facil. Kinilala ni Facil si Nash sa kanyang tunay na pangalan, Connor MacLeod, at hinamon siya sa isang tunggalian. Nag-aatubiling tinanggap ito ni Connor at bumunot ng katana pagkatapos ng isang mabangis na labanan ng espada. Pinugutan ni Connor ng ulo si Facil at binalot ng isang misteryosong enerhiya na sumira sa ilang sasakyan sa paligid niya. Mabilis niyang itinago ang kanyang espada sa isa sa mga light trucks na nakasabit sa kisame. Bago siya makalabas ng garahe, ay inaresto siya ng mga pulis para kumuha ng interogasyon. Ang kwento ay bumalik sa Scotland noong 1536 kung saan makikita ang isang 18 taong gulang na si Connor kasama ang kanyang kasintahang si Kate at ang mga pinsang pagod na sa digmaan na sina Angus at Dougal. Ang kanilang angkan ay naghahanda para sa digmaan laban sa kanilang matagal ng karibal, ang Clan Fraser. Ang dalubhasa sa forensics na si Brenda Wyatt ay naintriga sa espada ni Facil dahil ito ay isang napakahalagang artifact sa kasaysayan. Malamang na nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Nang maglaon, bumalik si Connor sa garahe upang kunin ang katana. Ngunit bago niya magawa, ay nakita niyang nakatingin si Brenda sa pinangyarihan ng krimen. Nakahanap siya ng ilang metal shards na naka-embed sa isang konkretong poste at itinabi ang mga ito para sa pagsusuri. Bumalik ang eksena sa Highlands, kung saan ang mga hukbo ng Clan Fraser at Clan MacLeod ay naghahanda upang harapin ang isa't isa sa labanan. Ang pinuno ng Clan Fraser, si Chief Murdoch, ay kinuha ang serbisyo ni Kurgan, isang kahanga-hangang mersenaryo na may itim na baluti. Sinabi ni Kurgan kay Murdoch na gusto niyang patayin si Connor sa isang labanan at walang ibang dapat lumaban sa kanya. Nagsimula ang labanan at si Connor, na hindi pa nakakasama noon, ay labis na natakot. Hindi nagtagal ay nakita niyang walang gustong lumaban kay Kurgan, ngunit kalaunan ay naharap siya kay Kurgan at madaling natalo si Connor sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa dibdib at sumigaw na, nakita ni Dougal at Angus si Kurgan na naghahanda upang putulin ang ulo ni Connor at inatake siya at napilitan itong umatras. Si Connor ay dinala pabalik sa nayon ngunit may napakalubhang sugat at inakala ng lahat na siya ay mamamatay. Malalaman natin na si Connor, sa kanyang Russell Nash na persona, ay isang antiquities dealer at mukhang mayaman. Isang magandang matandang babae na nagngangalang Rachel Ellenstein ang kanyang assistant. Sa kasalukuyang panahon, si Kurgan ay nakasuot ng Judas Priest na kasuotan at may kahindik-hindik na peklat sa kanyang leeg at nagmaneho papunta sa lungsod pagkatapos marinig ang pagkamatay ni Facil. Gamit ang alias na Victor Kruger, nanirahan siya sa isang motel at binuo ang kanyang sectional na bastard sword na gawa sa mga pinagsama-samang alloy metal. Siya ay nagsanay sa kanyang pamamaraan at ginagawa ang paminsan-minsang pahinga sa mga bayarang babae. Sinundan ni Connor si Brenda sa isang bar kung saan nag-usap sila at naging interesado si Brenda sa kanya. Pareho silang umalis at nang subukang sundan ni Brenda si Connor, ay inatake siya ni Kruger. Naglaban si Connor at Kruger ngunit si Connor ay halatang dehado dahil walang espada. Ang laban ay napigilan ng isang police helicopter at lahat ay tumakas. Pagbalik sa Highlands, si Connor ay nakagawa ng kapansin-pansing paggaling at ngayon ay bumalik sa normal sa loob lamang ng ilang araw. Habang siya ay masaya na nabubuhay, tinataboy siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Kate na ang kanyang paggaling ay gawa ng Diablo. Lahat ng tao sa angkan ay ganoon ang paniniwala. Sa kalaunan, ang mga taong bayan ay bumuo ng isang mob
Itinali siya sa isang poste at inilabas siya upang bitayin, ngunit pinalaya siya ni Angus na nakumbinsi ang mga taga-nayon na baguhin ang hatol na kamatayan at sa halip ay palayasin siya sa nayon. Pagbalik sa kasalukuyan, sinuri ni Brenda ang mga fragment ng metal at natuklasan ang mga ito na lubhang kakaiba. Nakipag-date siya kay Connor at plano nilang magkita sa apartment niya. Bagamat sinusubukan niyang gawin itong parang isang date lang, ay may plano siya, kaya meron siyang cassette recorder na nakatago sa drawer at may baril din kung sakali. Gayunpaman, nang dumating si Connor ay agad siyang lumapit sa kanya at kinumpronta siya. Iginiit ni Brenda na gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyayari at ang mga tipak ng metal mula sa espada ni Connor ay nagmula pa noong ilang libong taon. Ngunit sinabi niya sa kanya na huminto sa pakikialam at umalis. Noong 1541, nanirahan si Connor sa Glencoe, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang panday at ikinasal sa isang babaeng nagngangalang Heather. Isang araw ay binisita sila ng isang nakatatandang Ginoo na may magandang damit na may dalang katana na siyang ginagamit ni Connor sa modernong panahon. Pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Ipinaliwanag niya na iba sila sa mga normal na lalaki dahil hindi sila tumatanda, immune sa sakit, at mamamatay lamang kung mapupugutan ng ulo. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtulak kay Connor na hindi marunong lumangoy mula sa isang bangka. Hindi nalunod si Connor at namangha sa ilang tanawin sa tubig bago umahon pabalik sa ibabaw na puno ng kalituhan at galit. Sinubukan niyang salakayin si Ramirez gamit ang Highland sword, ngunit nabigo. Sinabi lang sa kanya ni Ramirez na handa na silang magsimula habang sinasanay si Connor sa mga kaalaman ng swordsmanship. Ipinaliwanag ni Ramirez ang isang mahabang cycle na tinutukoy niya bilang The Game, kung saan ang mga immortal ay tinutulak ng isang malakas na puwersa na labanan ng isa't isa. Kapag pinugutan ng isang immortal ang isa pa, ang nagwagi ay tumatanggap ng paglipat ng kapangyarihan na tinatawag na quickening. Ang game ay nakatakdang magpatuloy hanggang sa ilang immortal na lang ang natitira na magti-trigger ng The Gathering, kung saan ang mga nakaligtas ay makakaramdam ng hindi mapigil na paghila patungo sa isang malayong lupain at lumaban hanggang sa isa na lang ang matira. Ang huling immortal na matitira ay tatanggap ng pinagsama-samang kabuuan ng bawat quickening na palihim na tinukoy ni Ramirez bilang ang gantimpala. Ang talakayan ay lumipat patungo kay Kurgan, na ipinahayag na ang pinakamatanda at pinakamalakas sa mga immortal na nagmula sa isang sinaunang barbaric na tribo mula sa Kievan Rus sa steppes ng Russia. Hindi niya dapat makamit ang gantimpala dahil ang mga mortal ay magiging alipin magpakailanman. Nalaman din ni Connor na ang lahat ng immortal ay bahog at natakot kung ano ang magiging reaksyon ni Heather kapag nalaman niyang hindi siya mabibigyan ng anak. Ipinahayag ni Ramirez na 3 beses na siyang ikinasal at ang kanyang ikatlong asawa, isang prinsesang Haponesa na nagngangalang Shikiko, na anak ng lalaking gumawa ng katana ni Ramirez, ang mahal niya sa buhay. Nang maglaon, namatay si Shikiko sa katandaan at siya ay nawasak. Hinimok niya si Connor na palayain si Heather at lumayo sa mga mortal na relasyon sa hinaharap upang maiwasan ang kaparehong dalamhati, pero tumanggi si Connor. Isang gabi habang wala si Connor, dumating si Kurgan at hininging malaman kung nasaan ang The Highlander. Nagsinungaling si Ramirez at sinabi sa kanya na pinatay na niya si Connor. Nahalata ni Kurgan ang panlilinlang at umatake. Isang matinding labanan ang naganap. Si Ramirez ay nakakuha ng bentahe ng malaslas ng malalim sa lalamunan si Kurgan. Nadahilan ang peklat nito sa kasalukuyan at nasugatan siya sa tagiliran. Gayunpaman, ang galit at kabangisan ni Kurgan ay tuluyang nauwi sa labanan sa kanyang pabor. Tinanong niya kung sino si Heather at muling nagsinungaling si Ramirez at sinabing asawa niya ito para hindi siya gamitin ng kanyang kaaway laban kay Connor. Pinugot niya ang ulo ni Ramirez at natanggap ang quickening. Matapos itong pumasok sa kanyang katawan, nahulog siya mula sa tore. Nilapitan siya ni Heather dahil sa tingin niyang patay na ito, ngunit hinawakan siya nito. Matapos ang pagkamatay ng kanyang tagapagturo, sinubukan ni Connor na bumalik sa isang normal na buhay. Ngunit tulad ng babala ni Ramirez, si Heather ay tumanda habang si Connor ay nanatiling bata. Sa kanyang kamatayan, pinasalamatan niya si Connor sa pananatili sa kanya hanggang sa katapusan at hiniling na parangalan niya ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila sa kanyang kaarawan.
Pagkatapos ilibing si Heather, itinusok ni Connor ang kanyang Scottish broadsword sa lupa upang markahan ang kanyang libingan at ginamit ang katana ni Ramirez bilang kanyang sandata. Sinira niya ang lahat ng bakas ng kanyang lumang buhay at umalis sa Scotland. Nakilala ni Connor ang isang exotic-looking na lalaki na nagngangalang Sunda Castagier sa kasalukuyang Central Park sa Bow Bridge. Malalaman natin na sila ay matagal nang magkaibigan at parehong immortal. Pinag-usapan nila kung ilan pa sa kanilang uri ang natitira at sinabing malapit na ang oras para sa huling labanan. Pinag-usapan din nila ang posibilidad na kailangan nilang maglaban. Naalala ni Connor at Castagier ang pagkikita nila sa Boston noong 1783. Malapit nang makipagduel si Connor sa isang napakasnuti na lalaki at lasing na halos hindi na siya makatayo, ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban. Ang lalaki ay madaling natalo si Connor sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya at mabilis na idineklara ang kanyang sarili bilang panalo. Gayunpaman, bumangon si Connor at gustong ipagpatuloy ang laban. Natigilan ang lalaki ngunit ipinagpatuloy ang laban at madaling sinaksak muli si Connor. Isang nakakatawang sitwasyon ang naganap kung saan ang lalaki ay paulit-ulit na pinapatay si Connor at si Connor ay bumabalik sa kanyang mga paa hanggang sa siya ay humingi na lang ng paumanhin sa pangiinsulto sa asawa ng lalaki. Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, nalaman ni Brenda na dapat ay patay na si Connor dahil Russell Nash ang pangalan ng isang sanggol na namatay sa kapanganakan nito. Hinarap niya si Rachel at sa isang flashback nalaman natin na iniligtas siya ni Connor mula sa mga Nazi noong bata pa siya. Sinubukan ni Rachel na ilayo si Brenda, ngunit kalaunan ay ipinaliwanag ni Connor kay Brenda kung sino talaga siya. Pinatunayan niya ito sa kanya sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili sa tiyan. Pagkatapos ng paghahayag na ito ay naging magkasintahan sina Brenda at Connor. Bagaman nag-aatubili si Connor dahil sa sinabi ni Ramirez nung buhay pa ito, sa ibang lugar sa lungsod nakita ni Kirk, isang gung-ho ex-marine na may mga survivalist tendencies, sina Kruger at Castagier, na naglalaban sa isang eskinita. Pinatay ni Kruger si Castagier at natanggap ang kanyang quickening. Si Kirk na halatang nabigla sa pagsaksi sa kaganapang ito, ay binaril si Kruger na binaliwala ang pinsala at sinaksak siya. Nakaligtas si Kirk at ibinigay ang impormasyon ni Kruger sa pulisya. Bilang tugon, binago ni Kruger ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng pag-ahit sa kanyang ulo at pagtatakip sa peklat sa kanyang leeg ng isang safety pin necklace. Samantalang si Connor ay nasa simbahan at nagsindi ng kandila para sa kaarawan ni Heather. Pumasok si Kruger at inihayag na patay na si Castagier at sila na lang ni Connor ang natitira. Tinuya ni Kruger si Connor sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng kanyang pagtalo kay Ramirez at tungkol sa panggagahasa sa asawa ni Ramirez. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Heather ay talagang asawa ni Connor at hindi man lang sinabi sa kanya ang tungkol sa panggagahasa. Galit na galit si Connor, ngunit naalala niya ang pinakamatandang tuntunin ng mga immortal. Hindi sila maaaring lumaban sa Holy Ground. Nalaman ni Kruger na si Connor ay nagkaroon ng relasyon kay Brenda at kinidnap siya upang madala si Connor sa huling laban. Tinanggap ni Connor ang hamon at hinalikan si Rachel ng paalam. Sinabi sa kanya na namatay na si Russell Nash ngayong gabi at alam niyang darating ang araw na ito. Nagkita ang dalawang mandirigma sa bubong ng Silver Cup Studios at nagsimula ang isang epicong sword fight. Sinubukan ni Kruger na gamitin si Brenda para talunin si Connor sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa isang malaking karatula sa rooftop ng studio. Ngunit nailigtas siya ni Connor. Ang labanan ay nagdulot ng malaking pagkawasak. Ang dalawang mandirigma ay nahulog sa isang malaking bodega na napapalibutan ng mga bintana. Pagkatapos ng isang climactic na labanan, natalo ni Connor si Kruger at naranasan ng kabuuan ng lahat ng mga quickenings at nagpasabog sa bawat bintana sa bodega. Ipinalagay ng pulisya na si Kruger ang headhunter serial killer na hinahanap nila at si Nash ang huling biktima niya. Ang huling eksena ay nagpakita kina Connor at Brenda sa Highlands at ipinaliwanag nito na ang premyo ay nagbigay kay Connor ng kamalayan sa mga isipan ng lahat ng tao sa buong mundo at nagpahintulot sa kanya na magkaroon ng impluwensya sa kanila. Bilang resulta, matutulungan niya ang mga tao na makipagtulungan sa isa't isa.
Siya na rin ngayon ay mortal, kayang magkaanak at tumanda. Sinabi ni Ramirez kay Connor na mayroon na siyang kapangyarihan na lampas sa imahinasyon ng sinuman at hinimok siyang gamitin ito sa kabutihan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.